Base naman po sa latest tropical cyclone threat forecast, posibleng may mabuo na weather disturbance sa loob ng 6 na araw or hanggang sa unang araw po ng Setyembre. Mabubuong low pressure area dito sa may labas ng ating PAR sa may Philippine Sea. At bago pa ito pumasok ng ating PAR, pagsapit po ng around Friday or Saturday, mataas na agad ang tsansa na ito'y ma-develop bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. Yung susunod na ipapangalan po natin ay bagyong Pilandok. At ito po yung magiging panglimang bagyo na po for the month of August kung sakasakali. Pagpasok po niya ng ating area of responsibility sa araw po ng Friday or Saturday, dyan na magkakaroon muli ng paglakas ng southwest monsoon or hanging habagat. At ibig sabihin niyan, magkakaroon muli na pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan, lalo na sa western sections ng Luzon and Visayas, including Metro Manila. Bagamat sabihin na po natin na sa ngayon, ay ito naman ay hindi magla-landfall or tatama sa ating kalupaan at mananatiling kikilos sa hilagang bahagi ng Philippines Sea. Malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at mas dadalas pa yung mga pag-ulan dahil sa unti-unting lumalakas na habagat. Pinakamadalas na mga pag-ulan dito po sa may La Union, ganyan sa Benguet, Zambales, Pangasinan, Bataan at hanggang dito po sa may Occidental Mindoro, paminsan-minsan malalakas ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din po ang mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy sa natitirang bahagi ng Cordillera Region and Ilocos Region, malaking bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, hanggang dito po sa Metro Manila, maging sa mga probinsya pa ng Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro. So make sure kung lalabas po ng bahay ay magbaon po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, particularly sa may Quezon, Marinduque, Romblon, and Bicol Region, bagyang maulap at minsan maaraw pa rin naman po ang kalangitan at may tsansa lamang ng mga isolated na ulan at thunderstorms. Para naman po sa ating weather advisory, yung ating rainfall forecast na significant, simula po Friday afternoon, ito nga yung time kung saan may mabubuong ang potensyal na sama ng panahon dito sa may silangan po ng Luzon at ito yung magti-trigger ng unti-unting paglakas po ng hanging habagat. Asahan po yung 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa mga probinsya ng La Union, ganyan sa Benguet, Pangasinan, pababa ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So mas dadalas na po ang malalakas na mga pag-ulan sa mga areas na ito at madalas or mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Pagsapit naman po ng Friday afternoon hanggang sa simula na po ng long weekend, mas dadami pa ang mga lugar na magkakaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan at mas lalakas pa yung mga potensyal po na ulan habang unti-unting lumalapit nga itong potensyal na weather disturbance sa ating kalupaan. So posible ang hanggang 200 mm sa dami ng ulan simula Friday ng hapon over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapag meron tayong ganito karaming ulan hanggang 200 mm, mas tumataas ang tsansa ng mga pagbaha. Hindi lang dun sa mga nasa low-lying areas, pati yung mga malapit po sa kailugan at mataas din ang tsansa ng pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Habang potential pa rin po na magkaroon ng hanggang 100 mm sa dami ng ulan dito sa may Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Pangasinan, maging dito rin po sa may Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa may Rizal, Cavite at Batangas. At maaari pa rin po mas dumami pa yung mga lugar pagsapit po ng Sabado at Linggo na magkakaroon ng paminsan-minsang malalakas po ng mga pag-ulan. Yan nga ay dulot ng southwest monsoon or hanging habagat. Sa ating mga kababayan po dito sa may northern and central portion ng Palawan, ganyan sa lalawigan ng Antique, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. So generally, meron mga light to moderate rains at minsan nagkakaroon din ng malalakas na buhos ng ulan pagsapit ng hapon. Habang natitirang bahagi ng Palawan dito sa may southern portion, the rest of Visayas plus the entire Mindanao, halos fair weather conditions, maaraw naman from morning up until early afternoon. So maliit pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan during these times. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, kumukulimlim ang panahon sa ilang lugar at meron lamang mga ilan lugar po na magkakaroon ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa mga areas po ng Zamboanga Peninsula pa rin, Northern Mindanao at Caraga Region. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon. Subalit dahil pa rin po sa southwest monsoon, ang malaking baybayin po ng Luzon and Western Visayas, posible pa rin umabot sa 1.5 to 3.5 meters ang taas ng mga pag-alon or hanggang nasa isang palapag po ng gusali. Nasang delikado po rin for our small sea vessels, lalo na yung mga ating kababayan po na nangingisda at maaaring magpatuloy ito hanggang sa weekend dahil nga sa patuloy na unti-unting paglakas ng hanging habagat. Habang natitirang baybayin ng ating bansa,
bansa, dito sa may Eastern Visayas, Central Visayas at malaking baybayin po ng Mindanao, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon in general, maliban na lamang kapag may mga thunderstorm.